Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Naging makulay ang panimula ng Gilas Pilipinas Girls sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa 2024 FIBA Under-18 Women's Asia Cup Division B kung saan dinominan nila ang Maldives sa impresibong panalo 141-18 sa larong ginanap sa Shenzhen, China. 5 Gilas players ang nakagawa ng double-digit scoring sa pangunguna ni Jolzin Impreso at Alicia Villanueva na kapwa gumawa ng 18 puntos bawat isa. Nakagawa ng double-double naman si Gab Ramos sa nalikom nitong 13 puntos at 10 rebounds habang halos double-double din ang nagawa ni Cristina Lapasaran na may 11 markers at 9 na rebounds. Susunod na mga kalaban ng Gilas Girls ang Lebanon sa Martes para sa kanilang kampanya na makakuha ng maagang 2-0 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang linggo bago sumabak sa Olympic Games, nagpakita ng gilas si Filipino pole vaulter EJ Obiena kung saan nakopo niya ang 2 gintong medalya sa Poland. Nakuha ni Obiena ang titulo sa Czesław Cybulski Memorial kung saan nalundag nito ang 5.87 meters para pagharian ang 10 atletang kalahok sa torneo. Naging panibagong stadium at meeting record ang nalundag ni Obiena na 5.87 meters. Tinalo ng 28 anyos na si Obiena ang paboritong atleta mula Poland na si Piotr Lisek na nalundag ang 5.82 meters para makuha ang silver medal habang si Hossein Asim Al-Hizam ng Saudi Arabia ay nagkasya sa bronze sa nalundag nitong 5.62 meters. Ang pinakabagong accomplishment ni Obiena ay ilang araw lamang pagkalipas niyang pamunuan ang Irena Shewinska Memorial sa Bydgoszcz kung saan nakapagrehistro ito ng lundag sa taas na 5.97 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng mas malakas na puwersa ang Choco Mucho Flying Titans sa darating na 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Inanunsyo ng Ribisco, ang may-ari ng Choco Mucho, sa kanilang social media page na kinuha nila ang serbisyo ng veteranong spiker na si Dindin Santiago Manabat. Nagkampiyon si Santiago Manabat para sa koponan ng Cherry Tigo 7 Pro crossovers at huli siyang naglaro para sa Akari Chargers. Magandang balita ito para kay Coach Dante Alinsunurin at management ng Flying Titans dahil sa inaasahang pagkawala ni Cici Rondina at Cherry Nunag dahil sa kanilang responsibilidad na maglaro para sa national team na Alas Pilipinas. Sinabi ni Alinsunurin na namomblema na sila bago pa man ang championship laban sa Creamline Cool Smashers at ngayoy nabawasan pa ng 2. Sa ngayon ay kulang sa tauhan ang Choco Mucho dahil nagpapagaling pa rin ang 3 nilang inaasahang players na sina Kat Tolentino, Des Cheng at Aduke Ogonsanya na nagtamo ng mga injuries. Malaking hamon para sa Choco Mucho ang Reinforced Conference na pantayan ang kanilang performance kung di lagpasan nito ang 2 magkasunod na season kung saan nakopo nila ang silver medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.